Mga ka-basics, gusto nyo ba ng static na TPMS para sa inyong sasakyan? So tara, panoorin nyo yung video na to at ipapakita ko sa inyo yung aking nabili na TPMS. Ang ganda niya kasi i-install mo lang tapos hindi mo na kailangan puntahan yung mga gulong para i-check kung tama yung hangin. Bali, dito pa lang sa driver seat sa yung ABN o kaya Android unit, makikita mo na kung ilan yung temperature, ilan yung PSI ng inyong gulong. So tara, ipapakita ko sa inyo at i-share ko na rin kung paano siya i-install. So bali yung kasama niya na USB flash drive, dito nakalagay yung installer. Kasama yan sa package niya. Ito yung pinaka receiver niya. Tapos dito sa inyong Android, hanapin mo lang yung inyong file gallery. So make sure na naka-plug in na yung USB. By the way, yung paghanap ng USB port, nandito lang yan madalas sa glove box o kaya sa likod ng ito yung AVN natin. Yung iba naman meron dito banda. So ngayon ito i-zoom ko lang. So ngayon ang USB na naka-plug in ay ito. Tapos makikita nyo na dyan yung mga installer. So etong mga installer na to, pwede nyo siyang piliin. Sa akin kasi hindi ko na-update yung head unit ko, kaya ang ginamit ko itong old. So i-click mo lang siya, tapos click install. Pang mangyayari kasi dito, kung paano ka mag-install sa phone mo, mga Android phone, yun din naman yung pag-install dito sa ABN kasi Android din to. So yun nga pala mga ka-basics, hindi siya gagana sa mga original na ABN. Kailangan Android yung inyong unit para gumana siya. Kasi yung installer, dun lang siya compatible. So sa akin, na-install ko na siya. Pinakita ko lang kung saan nyo kukunin yung file. And then kung makikita nyo ganyan, kasi hindi pa naka-plug in ito. So ngayon, ipa-plug in ko na yung ating device. So ayan. Antayin lang natin mag-initialize konti para ma-read niya yung temperature ng ating gulong at saka yung PSI. By the way, na-install ko na yung mga transmitter o kaya yung pinaka-device doon sa gulong, sa pito lang. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya ma-install, paano siya i-install at kung paano siya ilalock para hindi siya manakaw, tsaka para hindi mag-leak. So ayan. So ngayon ang nare-read ay 30 PSI. So mamaya pa dadagdagan ko na lang siya ng hangin kasi actually hindi ko alam na 30 PSI na lang pala. So bali ayan, nahanginan ko na siya. 33 lahat pero ang lumalabas ay 32.9. Dahil nga siguro kapag ibabalik mo na yung takip, may konting singaw siya. Ayan, 32.9 lahat. Tapos siguro dito yung pinakamainit kasi nandito yung nandito yung makina, yung singaw. Ayan, ito yung settings niya. Bali, kapag na-install mo na, kailangan itakbo mo siya at least 5 to 10 minutes para yung PSI tsaka yung temperature ay mag-update. Parang mag-i-initialize siya. Tapos yung settings niya ay ito. Tire sensor, yung matching mode. Dito wala ka nang gagawin. Kung sakaling nagpalit ka lang o nilipat po, yun pwede. Pero naka-configure na siya from manufacturer, kaya susundan mo na lang yung label na nakalagay dun sa sensor. Tapos yung tire rotation naman, the same din. Ang gawin mo na lang, ilipat mo lang yung sensor kapag nag-rotate ka ng tire. Yun yung pinaka the best. Tapos pwede mong makita kung ilang volts yung kung palobat na ba yung mga sensor mo. Pwede mo na siyang palitan ng battery. Tapos ito naman, ang default niya kasi ay naka-bar. So
Sa akin, mas gusto ko yung PSI kasi ito ganito siya. Ayan, kapag nakabar kasi yan, kunyari, yan, bar. Ayan, 2.2 bar. So, hindi ko kabisado yung pagbasa ng ganyan. Kaya, ang ginagawa ko dyan, naka PSI lang ako. Tapos, yung temperature naman, sa Fahrenheit tayo. Pero, depende pa rin sa inyo kung saan nyo gusto, kung anong gusto nyong settings. Tapos, yung sa spare tire, wala naman kasi, kaya naka-off. Pero kung sakali may additional sensor kayo, pwede nyong lagyan yun, pwede nyong lagyan. Tapos sa notification dapat lagi siya naka-on para syempre kung may alarm siya, mano-notify ka. And then dito naman sa high limit, pwede mo siyang gawing 40, 43. Kunyari na kargahan siya ng mas mataas na hangin, o kaya 'di ba pag mainit na yung gulong, tumataas yung temperature. So, pwede siyang pwede mo siyang ma-monitor. Mag-warning din siya. Kunyari, lagay natin sa 40 42.6. So, medyo mahirap siyang isakto. Yan, 42. So, kapag 42, tumaas yung temperature o yung pressure limit. Kumbaga, kapag mainit na kasi yung gulong mo, tumataas yung yung pressure niyan. So, mag-warning siya para mapagpahingahan mo yung gulong. Tapos yung low limit naman, yung pressure limit naman niya sa pinakamababa, pwede mo siyang ilagay sa 29. Up. Ayan. Sa akin 28 lang. Kumbaga, pag bumaba yung hangin ng 28, mag-warning na rin siya. Sa temperature, ayan, pwede mong taasan o babaan yung ito kasing notification na to. Kumbaga, kapag na-reach niya yung 142 na sinet mo, kagaya nito, naka 142, mag-warning siya. Kumbaga, kung sobrang init na nung gulong mo. And then, ayun, yun lang yung mga settings na available. Ayan, so ganyan siya. Yan yung settings niya. Okay, sa installation naman tayo. Sa pag-install, unahin mo lang yung screw para mamaya yan yung gagawin nating lock para hindi agad, kumaga mahirap tanggalin. Tapos sa pag-screw nung pinaka-sensor, bilisan mo lang. Parang pag naglalagay ka ng takip, pero dapat mabilis para hindi siya sumingaw. Tapos ihigpitan mo lang din naman siya. May kasama na siyang panghigpit. Ito dapat wag nating mawawala to kasi ito yung pagtanggal mo kapag magpapahangin ka o kaya mag-check ka ng battery ng mo. Magtatanggal ka ng sensor. So ihigpitan mo lang siya gamit yung tools na yon. Yan. Ako medyo nahirapan pero kasi medyo madulas yung manipis kasi yung tools. Tapos pag na higpitan mo na yung pinaka-sensor, higpitan mo na rin yung screw pabalik. Parang yung ikot niya parang paluwag kasi kailangan umipit siya dun sa sensor. So, ano lang naman yan, parang lock yan para hindi manakaw, kunyari sa parking, para hindi siya madaling tanggalin. So, kung wala ka nung tools na pantanggal, hindi mo siya basta-basta may ikot lang ng kamay. So, ganun lang siya kabilis, napakadali lang i-install. Tapos, sa unboxing tayo, ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung package niya kapag binili mo yung device. At yun, syempre, hindi nawawala yung manual na hindi naman natin binabasa. Tapos, andito yung 4 na sensor. Isang front left, front right, rear left, tsaka rear right. So, yun yung 4 na sensor na kasama niya. Tapos, and then, syempre, ito yung pinaka-device. Akala ko nung nasa online siya, nakikita ko siya online, parang ang laki. Pero nung dumating, parang ang liit lang pala niya. Parang 2 inches lang. 2 by 1 inches. Tapos, sobrang gaan lang niya.
And then, syempre, yung tools na kasama at yung screw. At meron na rin po siyang double adhesive. And then, yung USB flash drive. Ito, ilang MB lang naman to kasi installer lang naman siya. And then, may kasama pa siyang extra battery. Yung battery naman para, syempre, kung sakaling malowbat yung sensor, meron kang pamalit. And then, para makita mo na rin kung anong type ba ng battery yung kailangan mong bilhin. So, ayan, maliit lang yung battery. So, ayun na nga. Ito yung pinaka-package niya. And then, ayun. Maraming salamat mga ka-basics. Sana po ay pa-like na lang at pa-subscribe para sa mga susunod pa po nating video. Maraming salamat po.